bigyan ko lang ng, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man papalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa ICC. kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na sila? Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Dapat din na Isa sariling mantika mga Pilipino. Meron pa tayo, bubuhon pa tayo. Yes, ma'am. Pero, merong interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami ang maninigurado na a-attend siya sa kanyang hearing, na pupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo at hindi siya mawawala. Ba't di nila nga ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan sila yung bayad sa ICC. Dinagdagan nila yung bayad sa ICC. Wala na yung bayad na yan. Do po, sawi po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa.
Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung Hindi ang rin. mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament. Magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am. Pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat. Kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat. At iakyat natin sa European Parliament. Magandang spilling lahat. Hindi ko pala sa spilling vlogger, shout out po sa mga na-SDS natin. Magandang po sa inyo nakita niyo meron pong interaction mula sa mga ating mga kababayan. European leaders kasi galit kay Digong dahil Gagawin natin yan, ma'am. Mayroon namang kasama dito na nag-iisa kung ano yung mga suggestions ninyo. Ang gagawin natin yan. Yes, sir. Kakangawit yan. Last time din natin Wala akong dalang ano eh. dito lang po ay Nakukuha na ko siya dito sa isa. Yung pang-upload. Thank you. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga gusto nilang gawin para palakasin yung kaso sa war on drugs. Ang gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan na po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay nakalakas na po yung boses. Nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ma'am, ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga, ano po inyong masasabi? Marami po kami Pilipino ang naniniwala na yung pagdakit ni Tatay Digong ay ginawang butas sa nangyari doon sa LA noong March. Yan din ang sinabi ko nung unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil ang nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napapansin nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak o na-discover na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang complaint. huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampe ng mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Sarah, dapat Yes, ma'am.
po mga ka-SDS, kasama po lagi natin dito ang ating katiwalaan. SMNI, araw-araw po sila nandito po. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na Actually, hindi naman sa leader speech, pero si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Awat na, init na. at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin. Ano ba ang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Bodol! Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa atin lahat. Ma'am, naatrasan niyo po. Ay, sorry sis, natabunan ko ba? Sorry, natabunan ko ba? Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Lihig. Hindi ko po masagot yan, ma'am, dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit na
ko. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulo Bongbong Marcos. Special shout out po sa ating mga kababayan na taga-suportan. That's from Rodrigo Roa. Maraming salamat. Dito natapos ang aking talumpati sa ICC. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya. Sunblock, sunblock. Ang init na yun. Ganang taon niya na hawa. Grabe Ganang taon niya na Gusto niyo talaga itong init na ito. Yes, 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 yes. Yes. Hindi ba kayo magkakasakit? Hindi. So, bali sa lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit. Ayaw pagkasakit kay presidente pa ka. Ayaw natin ang araw sa Pilipinas, araw-araw ito. Minsan lang ito dito. Yes, ma'am. Sa picture ko rin.